Ay, magandang gabi mga boss. Ay, nako. Malakas utong bagyong parating, oo. Uwan. Eh, magkikwento ho tayo kila Idol Cristan at saka kay Secretary Ronald Llamas, no? Binaha at binulag. The Cebu Typhoon exposed the corruption behind our politician, siguro, no? Ngayon, Ronald, dahil may parating na naman na typhoon at tuloy-tuloy ang banat ng mga typhoon sa bansa natin ngayon. Napansin mo ba yun? Yes, tayo ang number one again sa disaster risk sa buong mundo. Sa buong mundo ba? Buong mundo, hindi lang dito sa region. Oh my God. Tapos tayo rin ang worst in terms of disaster mitigation. Disaster preparedness. Wala eh. Yeah, So, tayo yung number one sa pinakamalaki ang risk sa disasters sa buong mundo. And yet, tayo yung mga natutulog sa pansitan. yun na ng nga ating eh. gobyerno. Ang pinaka nakakalungkot dito, yung narinig kong balita na yung sa Typhoon Tino na nangyari lang. Ngayon, yung nakakaraan lang sa Cebu. Yes. Over 130 people dead. More than 150 na. Nasa 150 na ba Meron tayo pang ngayon? 100 na missing. Ang dami palang namatay doon mga boss. 150 at mayroon pang 100 na missing. Di yung 100 na missing na yun, swerteng buhay pa yun. Tuloy mga friend. So, Ano ngayon lang bumaba yung tubig, ngayon lang nila nakikita yung mga lahat. bangkay. 3 oras lang yan ha. 3 oras na bagyo. Pero Kita mo yung devastation. Ang tagal bumaba ng tubig, nasa bubong ang mga tao. nakita mo ba yung Yeah. video yung mga pamilya na sinusubukan nilang lumabas sa bahay, binutasan yung bubong para kisame. makaakyat? Oo. Kundi, mamamatay sila. Oo, mga Kita anak mo yung nila. tubig, tumataas. Oo, ang bilis. Habang umaakyat sila, Oo. ang bilis. No? Kaya- sa kanya, sa Liloan, Cebu. Ayun, oo. Tapos lumalabas, merong mahigit 500 flood control projects. Ayun na nga. Since 2019. Mismo si Bari 4, nakaalyado ng mga Duterte, inamin niya, nagsimula itong mga anomalous flood control during the term of Digong. Ayun na nga. 2019. NDDS yan, ha? Yeah, DDS yan. Oo. Pero ayun, doon naman talaga nagsimula eh. Yun na nga Hindi eh. Hindi naman kasi ni Balikwato, hindi naman niya pwedeng isalba pa si Digong dyan eh. Di ba? Talagang talagang yun ang tanong eh. Talagang sasabihin niya ng panahon pa ni Digong, wala naman sabi, 100 araw pa lang na nakakaupo yung gobernador, di ba? Talagang posible naman masalupan niya si Digong dyan, masyado nang talagang wala namang ibang pinanggalingan kundi noong 2019 pa. Mga flood control project sa buong bansa eh. Tapos billion daw, apparently. 26 billion, according to the report here. 26 billion was allocated for flood control in Cebu. Yes. Yet, nangyari to. Kaya nga itong nakikita nating unfolding na scandal sa corruption sa flood control, ito yung konkretong manifestasyon. Hindi ito usapin lamang ng numero eh. Hindi ito usapin lamang ng 26 billion. Hindi lang ito usapin ng mga ninakaw. Usapin ito ng mga buhay Yun na nga eh. na patuloy na nawawala. May parating pa na mas malakas. Oo. Signal number 5 at ang tatamaan niyan ay Central Luzon, Northern Luzon at saka Malamang po yung bagyo na yan sa amin po tumama. O, kaya kanina pinaayos ko na po yung mga alanganing pwesto ng mga yero-yero na yung bubong. Pina-verify ko na baka ay nako. Mahirap po eh. CR. Yun. Populated areas. Anong gagawin natin? Oo. Oh. At yung size ng typhoon na yun is 1,000 Ang kilometers. Yung lawak niya from end Lawak. to end. Dahil Halos buong Pilipinas po apektado nung typhoon na puwang na yan. Ayon sa balita ha, Diyos ko. tayo ang pinaka-vulnerable sa buong mundo in terms of natural disasters. Hindi lang natural disaster tayo vulnerable. Vulnerable tayo sa korupsyon. Kaya nagkakaroon tayo ng problema. Parang double whammy eh. Yes. Grabe na nga yung problema natin sa mga natural disasters. Grabe pa yung pagnakaw na nangyari nung isang dekada ng mga walang hiyang mga politiko na to. Kaya ngayon, nakikita natin na parang buhay na ang kapalit talaga nito. Nakikita mo na right there. Ang ninakaw nyo, buhay ang kapalit. So, habang kinakasuhan ng crime sa Hindi ba? May vlog ako na ganun. Oo. Na kapalit ng mga ninakaw dito mga hayop na politiko na to, buhay ng mga nagpapasweldo sa kanila. Di ba? Yung gagaling mo sa mga mamayan yung sweldo ng mga yan, di ba? Tax yan. Oo. Tuloy mga boss. humanity si Digong sa ICC. Yan.
yung ginawa nito mga ito ay also crimes against humanity. Oo, Nagnakaw, no? Pumapatay dahil sa kanilang mga substandard ghost projects, no? At saka parang makakapal pa ang mukha. Ayun na nga Diba? eh. Doon di ba nagaganon pa? Anong parang talagang makakapalang mukha, mga boss. Sobrang kakakapal. Ang sa ibang lugar lang to. Nagharikiri nito mapapamura ka talaga sa mga hayop na politiko na to. Ang kakapal ng mukha. Oo, yun ang Ganun pa, diba? walang malasakit, ano? Parang wala talagang empathy. Parang wala lang. Oo. No? Pero alam mo, dadagdag ko lang, naalala ko lang dito, nakita ko nga. Sinabi nga dito si PA, Michael Dino. Inimbita pa niya si Mark Villar noong 2017. Presidential Advisors for the Visayas. Yes, so Presidential Advisor for the Visayas ha. Inimbita niya si Mark Villar, tapos nagpapasalamat pa siya dahil daw magdadala ng 33.5 billion pesos ng infrastructure budget para sa flood control noong 2017. Dapat. Tapos tuwan-tuwa sila, sabi nila, wala na daw magiging flood. At eto ngayon, ang nagpapakita ng mga kapalpakan at mga kahayupan na itong mga gobyerno natin ay yung natural disasters. Yan na nag-e-expose ngayon eh. Parang feeling ko nga parang, I mean, I'm not religious, pero parang acts of God na to para mapakita at para mamulat ang mata ng mga taong bayan. Anong acts of God, boss? Talagang parang yun na, hindi parang talagang yun na ito eh. Mantakay mo yung sunod na bagyo, buong Pilipinas apektado. Nilalabas dyan yung mga ninakaw nitong mga putang ng mga mandarambong na ito na hindi nasisiyahan, hindi nabubusog. Mga putang ng mga ito. Buhay ang kapalit ng mga kahayupan nyo. Putang ina kayo. Sa mga kalokohan at katarantaduhan na ginagawa ng mga tao to. Correct, no? At tingin ko nagpaparty na si Satanas eh. Dahil hinihintay niya itong mga walang hiyang ito, no? Ang problema, chill lang sila. Ayun. Parang wala nangyari. No, parang wala silang crimes against humanity. Alam mo, si Yamas, wala silang dahil hindi naman sila naniniwala. Ang alam nila, wala na yung pangalawang buhay. Hindi sila naniniwala dyan sa satanas-satanas na yan. Baka hindi pa nga naniniwala sa Diyos itong mga putang ng to eh. Dahil kung naniniwala ka sa Panginoong Diyos, hindi mo kayang gawin itong ganitong kahayupan eh. Diyos nila pera eh. Ha? Siguro katwiran ng mga putang ng to, minsan ka lang mabubuhay sa mundo. Kung kaya mong malunod sa pera at magpakasasa sa babae, bisyo, lahat, gawin mo na. Dahil isang beses ka lang mabubuhay. Wala na sa kanilang pakialam yung sinasabing buhay na walang hanggan. Wala ho yun. Diba itong mga inhuman na ito? Diba? Ngayon, Ronald, dadagdag ko lang. Hindi lang kasi problema natin ay issue ng flood control eh. Mukhang it's a total government failure. Ibig sabihin, iba't ibang departamento, DENR is just as culpable. Kasi nga, may mga issue daw with regards to, number one, yung si Duterte. Yung pagtanggal niya nung ban on mining after night. Sino yung DNR ginawa ni Duterte? General Simato yata, di ba? Maraming nagsasabi yung Dolomite Beach na yan, stupidong yan, pero kasama niya si Simato. Di ba? DNR ginawa niya, sekretary ng DNR. Lahat. Talagang dapat kung didiinan to mga boss. Yung mga dating mga nakadikit kay Duterte, tignan lahat ang salin yan, sigurado puro bilyonaryo yan. Totoo yan. Years of a ban nung panahon pa ni Pinoy, may ban. Yeah. Tinanggal ni Duterte yung ban na yan. Yes. Ayun ang isang kumalbos sa mga iba't ibang lugar. Watersheds. Oo. Dahil itong usapin kasi dito, una land use. Dahil itong mga malalaking construction firms, no, alam mo na kung sino sila, nagtatayo ng mga subdivision na hindi dapat tayuan. Yun na nga eh. Oo, usapin ng land use yan eh. Yung mga irrigated agricultural lands na bawal tayuan, kino-convert. Dahil may mga binabayaran sila sa Department of Agrarian Reform, di ba? Tapos, dito pala yan nagiging Camellia Halls, mga puro kila bilyar. Camellia Halls. Meron sa Santiago, meron sa marami. Palayan yan, palayan.
Ang lalaki. Meron pang mall eh. All one ba yun? Mga flood control projects, nilalagay sa mga lugar na hindi sila kailangan. Pinoprotektahan yung mga subdivision, yung mga plantasyon ng mga mayayaman. Imbis na protektahan yung populated areas, yung mga barangay, munisipyo. Kaya nakikita mo yung ganyan. Diba? So, tapos, grabe yung daang-daang bilyon na ninakaw, no, nitong mga ito habang sinasalanta nila yung mga mamamayan. Pero iniisip ko lang para sa akin siguro I want to give some of these people the benefit of the doubt. Try. Ay, susubukan ko lang Ikaw na bahala dyan. I won't give them the benefit okay. of the doubt. Hindi, kasi sa akin, baka nung panahon na yun siguro, sa kanilang greed, naisip niya, siguro naman walang mangyayaring ganito kasama na mabubuking tayo at baka naman wala naman sigurong mamamatay. Siguro baka hindi naman ganun ka-dangerous itong ginagawa natin. Hindi kaya ignorante lang sila. I doubt it. Dahil ang tagal na niyang geo-mapping map. Ayan. Ang tagal na merong science behind itong mga mappings na ito. Ito yung mga hindi pwedeng tayuan ng ganitong klaseng flood control. Ang ginawa, sabi nga nung isang kakilala ko sa DNR, sabi na napakasama ng ghost projects. Pero mas masama yung mga maling ghost projects na hindi naman dapat dahil mas malaki yung pagsalanta nun sa buhay. Diba? Okay. Yung mga ghost, hanap buhay yan. Kumita sila. Dapat ikulong ng mga yan. Yung mga substandard na mga mali, no, na mga flood control project, yan yung pumapatay. Yun. Dahil mali yung lugar. Ang flood control, dapat nakadikit yan sa usapin ng watershed, usapin ng river basin, no? Usapin ng drainage at saka waste management. Ang sarap po makinig sa mga to. Sa totoo lang. Water impounding. Kumaga simple yan eh. Ang problema, kahit simple, ang habol nila ay hanap buhay. Yun. Oo, Corruption. Ang linaw nung nung mapping Nakita ko yun Meron ng gobyerno. So, hindi ignorance lang. Tinatapon yan, katulad ng tinapon nila yung master plan ni Babe Singson. Nung nagsimula yung gobyerno ng Digong, kinalimutan yun. Hindi sinunod. Pati na rin pati na rin Ronald, yung Project Noah ni Pinoy, tinanggalan ng funding. Sinabi wala daw pondo, wala na daw pera ang gobyerno. Yun ang naiirita Buti ko. na lang kinupkup na UP. Diba? Yun na nga Sila nagsahod. Pero nawala. Nawala nga Pinopondohan namin dati yan. Hindi ganun kalaki, pero pinopondohan. Tapos biglang hindi na lang pinondohan. Malaking bagay itong mga ito. Intindihin natin na maraming mga aksyon ng iba't ibang departamento na akala mo siguro walang malaking impact, pero pag pinagsama-sama mo yan, malaking impact na yan. Yung sa akin kasi yung big issue ko, yung sa mining kasi ang daming mga hinuhukay sa ating mga iba't ibang lugar na nakita ko yung mga litrato na lumalabas ngayon sa social media na sinasabi nga na erode nga yung areas na kailangan nga na pag meron yun, siguro na ma-absorb lahat ng mga tubig. Pati yung mga bundok na kinakalbo talaga. Yan yung sinasabi kong land use. Ayun Dapat na nga merong batas sa land use. Hindi mo pwedeng gawin yan sa watershed. Pero meron nga, di ba? Meron nga Paglabag Ibig sabihin, mga tao sa gobyerno hindi ini-implement yung batas. Mga tao sa gobyerno hindi ini-implement yung science. Mga tao sa gobyerno ay hanap buhay lang ang gusto. Ayun. Tapos isa sa mga unfortunately may isang developer na binabanatan ngayon sa social media, yung si Slater Young. Yung project niya na Monterrazas ba yun? Yung isang parang luxury hillside na condominium project, pero literally nasa gilid ng bundok. Ayun, nawala na ngayon yung watershed. Ayun, kaya nga Nawala sa yung mga ilalim puno. nun, bahang-baha daw. Mga puno kasi nag-absorb yan ng tubig baha ng at least 3 kilos bawat isang puno. Na nawala lahat. Kung nawala yan, dire-diretso na yung baha. Yun. Yan ang ibig sabihin nun. Pero sa mga tao naman nagsasabi na bakit daw siya pinagbibintangan Sino ba pinagbibintangan mo? Mga bilyar? Oo nga. Yun ang pinakamalaking mga kwan dito, real estate. Yeah, Yan yung pinaka number 1 sa land conversion. Diba? Kaya sila yung pinakamayaman na pamilya sa buong bansa.
Ayun na nga. Oo, pinagkakitaan nila itong mga pagko-convert ng mga lupa na hindi naman dapat kino-convert. At hindi nga naprotektahan nga ng mga ahensya ng ating gobyerno. Tingin ko talaga kailangan maimbestigahan ng DENR. Saan ka ba naman nakakita? Secretary ng DPWH, ng almost 6 years, under niya yung luwa nung panahon na yon. Yung nagbibigay ng mga nag-award sa mga water projects. More than 100 projects Oo. yung nakuha niya para sa kanyang pamilya nung mga ahensya na under niya. Anong tawag doon? Ay- Conflict of interest. Anong tawag doon? Rent seeking. Anong tawag doon? Criminal. Criminal conflict of interest. So pag gano'n, ano bang direksyon na pupuntahan ng ating gobyerno ngayon dahil dito? Ano pa bang, ang daming disasters at nag-aalala ako dito sa parating ngayon na disaster. Sana talaga proactive ng ating gobyerno at ready na sila dito at walang mangyaring malalang kalamidad. Kasi kung meron at kung marami pang mamatay, alam na nga nating parating to. At pag may namatay, ibig sabihin lang talaga, hindi handa ang ating gobyerno. Yun ang kinatatakutan ko ngayon. Sabi ni Ombudsman Remulla at ni DPWH Secretary Vince Dizon, 3-4 days ago, maraming makukulong before Christmas. Yan. Dapat matuloy yan. At hindi lang makulong, mabawi yung ninakaw. No? Ikalawa, dapat hindi mga small fry. Dapat hindi mga kaliskis. Dapat big fish. Diba? Ang hirap na yun. Papahuli mga kaliskis lang. Big fish ang kailangan. Kung hindi makukontento mga tao. Diba? Hindi lang usapin ng dami. Usapin ng kalidad. Sino ba yung mahuhuliin? Tama. No? At ikatlo, nasa isang inflection point tayo. Kung anong gagawin natin ngayon will determine our future. Papayag, alam mo ba ngayon? 4% ang ating growth rate. The lowest so far. Yeah. Ang target ng gobyerno 7, naging 6, naging 5, ngayon 4. Walang pumapasok na investment dahil sa corruption. Diba? So tinatamaan na yung economy. Dapat ngayon, bumabagsak na ang dollar dahil pumapasok ang remittances. Ang taas pa rin. Nasa 60 na ata tayo ngayon eh. So walang magawa ang BSP, walang magawa yung pagpasok. Ibig sabihin, napakalaki ng problema ng ating ekonomiya. Yun yung problema. At connected yan sa corruption. Connected yan sa rent seeking. Connected yan sa impunity. Connected yan sa dynasties. Na may control ng gobyerno, may control ng Senado, may control ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Dapat ipurga na yan. Or else, sabi ko nga, this is our inflection point. No? Magiging failed state tayo kung hindi natin aayusin yan ngayon. Hindi kaya nakakausap ni PBBM si Secretary Ronald Llamas? No? Dating kasi ni Pinoy. Oh. On. In the next 2 years. May 2 taon pa kasi. Yun na lang, Oo. Tapos meron ka pang mga kasabuat dyan sa corruption na yan, sa mismanagement na yan, na gustong ilagay yung sarili sa poder. Palitan yung presidente, sila ang mag-install para mapagtakpan yung nagsisimulang investigasyon sa kanilang corruption. Tapos ipapasa nila lahat ng blame sa gobyerno. Hindi rin pwede yan. Diba? Hindi rin pwede yan. Magrarally sa 16, 17, 18. Yan. Diba? 3 araw. Ba't ka mag-rally? Malapit na yan, 16, 17, 18 ha. Yung rally nitong mga kampo ni Duterte. 3 araw. Oo Ano nga. layunin mo? Oo. Diba? Ano mabalayunin nila? Of course, pabagsakin ng gobyerno. Oo. Pero nakalagay, peace rally. Oo. Peace rally, 3 araw. 500,000 ang target. Ano ka ba? We weren't born yesterday. Oo. Diba? Hindi tayo nakatira sa kuweba. Ito sinasabi ni Secretary Ronald Llamas. Mamaya bibigyan tayo ng reaction din natin dito ha. Ano natin ibig sabihin yan? Diba? Okay. Dahil sinisimulan ng investigahan sila. Yan. 51 billion. Yan. Na distrito ni Pulong. Oo. No? Gaano karami dyan ang flood control? Marami. Nasolusyonan ba ang flood control sa Davao? Hindi. Less than 3 years yan ha, 51 billion. Aha. At saka hindi lang yun. Yung 81 of the 121 flood control projects ay na-flag na ngayon. Correct. Yung umpisa pa lang yan, ha? Umpisa pa lang at mukhang marami pang lalabas dito. Itong Parmali,
Ang tagal na yung corruption case na inupuan ng dating Ombudsman. Ngayon, binubuksan ulit. Kaya kinakabahan itong mga to, desperado na. Alam nila si Kibuloy hindi na makakalaya. Alam nila si Digong hindi na makakabalik. Alam nila sila Joel Villanueva kakasuhan na. Bongo. Si Bato at si Bongo malapit ng issuehan ng international ng ICC. Si Sara makakasuhan na. Bubuksan na yung kanyang mga bank accounts. No? Kaya lahat sila tayang pato na. Ayun, kaya pala ganun na ngayon, oo. Kasi Diyan na ho tayong bibigay ng reaksyon sa tayampato na yan, no? Yun nga, 16, 17, 18, ano mga friend. Tuloy-tuloy na ho yan. Pag hindi ho sila nagtagumpay, sabi ni Secretary Ronald Llamas, tayapato. Alam niyo ho ba kung ano yung tayapato? Ha? Todo. Win or lose na ho yan, taya na ho yan. Kung mananalo, ang ibig sabihin, kung mananalo ha, mapapababa nila si Bongbong. Kaya ho ito, 16, 17, 18 na to. Huwag naman sana pahintulot ng Diyos. Talagang grabe ho ang mangyayari rito. Sino ang tumaya pa to? Lahat ng mga kampo ni Digong nakataya pa to dyan. Di ba? Puro halos lahat yan. Bilyonaryo. Ang pera ho niyan, bilyon-bilyon. Sino-sino ho yung nakataya na yan? Kis Escudero. Ha? Yan o, mga tagilid. Itong si Jinggoy, Villanueva. Sigurado, tataya rin itong tayapato rin rito. Kasama na rin itong Bilyar. Ha? Sino pa? Basta lahat ho nang dadawit dyan. Yung mga, wala na ho silang not unless, at ang mga kaso ho sa kanila, hindi ho basta kaso. Karamihan ho, no bail. Malalaking kaso ang isasampa. Gaya mabubuksan daw yung ni Sara, ganyan. Kumbaga ho, yung baho talaga, sobra na ho na singaw. Mabantot na. Ito ho baka, sa dami ho na salapi ng mga ito, kaya ho nilang magbayad, maski na sinasabi, na 3,000 isang tao. Maski na 1 milyon pa yan, kaya nilang bayaran ng 3,000 isang tao. Kung maniniwala pa ang tao sa kanila dahil sa dami na ng mga taong niloko nila na oopera ng 1.5 nitong mga kanilang mga tinatawag na coordinator. Pag natapos nang nagamit yung mga gunggong, bibigyan na lang ng 300. Meron pa nga nagsasabi 150. Ha? Malaki ho to. Halos sila Villanueva, tataya na rin yan. Sino mga coordinator na malalaki? INC, GIL, at saka itong si Kibulog. Marami-rami na ho yan pag nagkasama-sama yan, mga kulto na yan. No? Meron pa hong mga iba-iba dyan nasasabit. Malaki ho to 60, 70, 80. Sana nga bagyuhin na lang para hindi na matuloy. Pero dapat ang gobyerno talaga dito handa na. Talagang ito, kaya sasabi ni Secretary Ronald Llamas, nataya na pato, todo-todo na to. Kasi talagang ipit na sila lahat Mantakin mo, puro sa Senado lang ilan. Jinggoy, Villanueva, Kis Escudero, Bato de la Rosa, Bongo, puro mabibigat ho mga kaso niyan. Iba pa sa Kongreso. Talagang na to. Sana, yun yung ibabayad sa inyo itong mga halimaw na to. Pera nyo rin ho yan. Hindi naman ho nila pera yan. Yan yung mga ibabayad sa inyo para kayo sumama dyan sa tinatawag na para pabagsakin si Bongbong Marcos. Nakakauho na pera yan, hindi ho nila yung pinaghirapan. Yan ho yung tayapato. Totodo na to. 60, 70, 80 to. Totodo na to. Di ba sasabihin, prayer rally o peaceful rally, 3 araw, meron bang ganun? Baka ngayon, kung obserbahan nila to, kung itong gobyerno, baka marami na hong nagdadatingan At this moment, marami na hong naka ano na ho yung mga
Sana mali ako. Oo. Sana mali si Secretary Llamas na talagang by hook or by crook nito, pipilitin lang lusubin ang Malacanang. Kaya dapat talaga anyway, baka nakahanda naman ho ang gobyerno, no? Hindi ho sila sumabay sa November 30 may rally rin ho yung mga na gustong galit sa korupsyon. Gustong managot yung mga magnanakaw. Pero hindi naman ho nila intensyon na pababain si Bongbong Marcos sa pwesto. Ito iba to, itong 16, 17, 18 ito. Ito ho yung grupo nitong mga kampon ni Duterte. Oo. Mga boss. Sabit-sabit pati si Pulong. Imbestigahan na rin yung 51 billion. Pinuntahan na rin ang Davao. Oo. Bago ho, pagdating ho nagkaroon ng probable cause ho yan, warrant of arrest na agad yan. Buti kung pwede sila magpiyansa, kung paano kung hindi, kung plunder o ano dyan. Masyadong hindi ho sila makapagpiyansa, hindi sila makapag-bail. Aapila sila. Matagal pang hearing yan, nakakulong na ho sila lahat. Hearing pa. Probable cause pa lang wala pang verdict na kung guilty o kung acquitted sila. Pero may probable cause, mabigat ang kaso, kulong. Yun ang mangyayari dyan, mga friend. Ay, nako. Bago pa makaabot sa mga inappoint ni Duterte na nasa Supreme Court, matagal-tagal bibilangin nila dyan na araw na nakakulong ho lahat yung mga yan. Di ba? Yan ang mangyayari dyan, mga friend, tingnan mo. Pero yun nga, sa bagal ng batas, na hindi naman natin alam kung parehas ang magiging desisyon o whatsoever. Baka may really acquitted. Yung PDAP scam. Magkulab na tayo, mga friend. Haba-haba na. Yan po yan. Pag hindi wala nangyari, ito 16, 17, 18 na rally nitong mga halimaw na to, mahihirapan na ho sila ulit makabuo ng ganyang kalaki. Malaki ho itong rally na sinasabi na sama-sama nga ho itong mga kulto na to. 3 kulto, sama-sama. At malaki hong pera na yan. Pero paulit-ulit, maawa ho kayo sa sarili ninyo. Masasaktan kayo ng dahil sa kapiranggot na pera. No? Nelia Maisa, shout out, bago to. Sana nga tuluyan ng maputol ang sungay at buntot ng mga kampo ni Duterte, sabi niya. Sana nga. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. Pisikalin mo ang mga halangang bitukan ng mga yan. Hala, birayin mo na. God bless your family. God bless kalat niya. Michelle, Edwin, Mike, shout out, my friend. Librado Ludovico. Blessed morning, Carox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Dapat lang masibak na yung pulong na yan. Doon na ang punta niya. Pero yung daming pera. Bukong-buko na yan. Bukong-buko na yung pulong na yan. Yung 51 billion, hindi niya, tapos ang daming mga palpak na flood control sa Davao. Puta na. Kaya talaga tatayan talaga sila, taya pati pato na, panabla. David Ali Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Ngayon lang kinasuhan. Baka naman sa susunod na mga araw ay bawiin naman ang kasong isinampa nung nagrereklamo na areglo na. J. Siop sumagot, palagay ko hindi, sabi nga, there's always first time for everything. Maaring ito na ang simula na may pumalag na against sa mga Duterte. Yun. At baka ito na rin ang simula ng kanilang pagbagsak. Kasi kung talagang nanalo si Sara sa survey, bakit atat na atat silang maupo sa Malacanang? Silang maupo sa Malacanang. Kaya sa palagay ko, nararamdaman na nila ang kanilang unti-unting pagbagsak. Malay natin, ito na ang simula, sana nga, di ba?
Kaya nga, payapato na. Sabi nga ni Sec. Remas, di ba? Kala natin ito, bilang na yan, kasani. Bilang na ang araw ng concert na yan. Walang karapatan ang isang weak leader na mamuno sa isang bansa. Patay tayo diyan. Wala tayong magagawa kay Latni. Ika Latni na to oo, di ba? Halos parehas naman kami nung nasa isip nito. Mary Lebron, shout out. David Ali Mendoza ulit to. Sana nga po, Karox, ay magtuloy-tuloy na ang paghuli na bato. Inday Sara at iba pang mga sangkot sa EGK. Sana nga, sumagot si 3JC po. Sumama na rin sana si Kimo, Anjo Iliana. Mag-reunion sila sa Dahig. Samahan nila ang tatay Gong din nila na nag-iisa roon. Marilo Pabianak, shout out. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Big yes, ASAP na sana ang pagdala sa Dahig at nang makahinga naman ang mga Pilipino sa stress na dinanas natin sa kanila. Pagkadami pa ng sahod nila na pinaghihirapan natin pero wala tayong mararamdaman na ginagawa sa pamumuhay. Huwag po tayong mawala ng pag-asa ng pagbabago, pag-ahon sa utang at mawala lahat ang kurap. Mapanagot itong mga nagkasala sa pandarambong sa kaban ng bayan. Marami pang laban ang kakaharapin natin pero huwag tayong sumuko para sa mga susunod nating salinlahi. God bless us always. God bless Marilo Castro. Neng Balingit, shout out. And to po si Sara, kanina sa Angol, nandito po si Sara kanina sa Angol Rizal. Walang grand welcome para sa kanya. Buti naman. Baka hindi nagbigay pera. Sisisihin na naman yung ano dyan. Yung coordinator dyan. Bakit? Bigyan kita pera, bakit walang sumalubong sa akin, ha? David Estacio Jr., shoutout. Nakakulong yan. Nakakulong yan, Bugaw. Lucia Medina, shoutout. Rodelia Alpilor ulit, Hi sir, ganyan na sila kadesperado, kapit na sila sa demonyo. Yun nga, yun yung tayapato, sa demonyo na nakakapit. Ayan, sunod na si Pulong, sunod niya si Baste, napakasamang ama ni Digongyo. Ayan ang ipamana niya sa mga anak niya. Napakasama ng mga Dutertaning. Mga Dutertaning na yan. Pati na bayarin nilang Alipores. Thank you po sa ingat po tayong lahat. God bless us all. God bless Rodelia. Jane Labay na, shout out my friend. Xerox, pogi mo ata ngayon na. Ano meron? Naman, dati na. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christian Sen, shout out. Annalisa Polinar, shout out sa inyo mga friend, ha. Sabi ni Tia Delio. Xerox, pahaba po ng pahaba yung pila ng listahan. Mula Tawi-Tawi, umiikot na ng Bulacan, papuntang Pasig, umiikot na ng Bicol. Ano? Tapos, iikot ulit balik sa Rizal and Manila. Ngayon, nasa Davao na. Anak ng putakting halimaw. Talaga, Xerox, ano po? Puro listahan. Tao, mo dyan. Ha? Bibigat ng kaso, pero walang madakma para makakulong. Ano to, ha? Balasubasan lang naman po ang labanan. Kung ako sa inyo, sir, mga sir, naku tantanan nyo na, parang awa nyo na lang po, ginagawa nyo po kaming lahat na bugok at inutil. Puro papreskon po panal, pero sa aksyon at gawa, puro nga. Xerox, sino po kaya sa palagay nila ang natutuwa? Ubod sarap pakinggan ng tenga, grabing daming sangkot ang makakasuhan. Pero asan nga po ang ebidensya? Saka rin naman, Tia Deli, kayo mainipin ka. Putangin na itong binabasa nating istorya,
Hindi natin alam kung kailan ang diin itong hayop na to. Talo pa ang probinsyano eh. Putang. Kahit walang high blood, duduguin sa utak ang mga taong pinagluloko nyo, mga leche. Asan yung sinasabing simbilis ng kidlat, agad-agad kakasuhan? Ayun ang mga timawang sangkot at naglipa na sa ibang bansa sa pagtatago. O nasaan yung sinasabi ng aming Mr. Blackjack Aberco? Mas mabilis na daw ngayon. O nasaan nga po, Sir Pogi? Kuluntoy ng balat ng mga akusado. Ni isang pipitsugin na sangkot, wala pa nga kayong maipakulong. Meron naman nandun nga sa Senado. Contempt nga. 3 yata yun nandun. Tia Delica, malapit na yung bagyo. No? Ha? Naku, baka nga lang ako makapanghambalos ng yawa kayo. Puro kayo nakakasura. Sukan-suka na mga tao sa puro kaso. Pero kahit aso, walang makulong pa eh. Wala nang katapusang puro pangako. Pero gunaw na mundo, wala pa kayong mapatunayan, kundi puro puta. Gumanat na naman to. Kabitenya na to. Ano? Puro kayabangan, mga buwisit, mga leche. Pwede ba? Wag inahin ang puro wag inahin ang puro pabida at kayabangan. Magtrabaho po kayo ng mabilis at sulit na ayon sa batas at gustong mamayan. Lalaki ng sweldo niyan, Tia Delica, wag ka nga kung puro lang kayo pabida, walang maresolba sa kutakot na kaso at anomalya, ano pa ang silbi? At mga kapit ko sa pwesto, sweldo. Hanip ang lalaki ng sweldo. Ayun, nakita sa sweldo. Kung may napatunayan ba, yung mga tanong ko, kung wala namang, pwede bang magsilayas na kayo? Ano ka, siniswerte? Sarap-sarap kaya ng nasa gobyerno. Kala mo, Tia Delica maski na magnanakaw ka, honorable pa rin tawag sa'yo. Di ba? Tingnan mo, sige mo, tatanga-tanga, honorable pa rin ang tawag. Tagyan. Elizabeth Escario, good morning, Sir Rox. Diyan nakikita kung gaano kasiga ang mga Duterte na yan sa Davao. Ugaling akala mo mga bossing at walang makakagalaw sa kanila. Grabe ang mga yan. Mga ano. Elizabeth Iscari ulit to. Diyan nagpapatunay na tama ang ginagawa ng BBM administration sa paghuli kay Digong. At sana nga mahuli na din yung mga kasabot dyan. Lalo na yung si Bato, Bongo, etc. Para naman magkaroon na din ng totoong hustisya ang mga pamilya ng mga biktima nila sa war on drugs kuno na yan. Salamat at nakarma na din ang mga demonyong yan. Diba? Elizabeth Iscari ulit to. Buti na lang at wala na sa poder yung mga Duterte at ngayon lang nagsilabasan ang mga pandarambong nila sa kaban ng bayan. Laki, no? Grabe. Ngayon, ang tamang oras dyan para mabigyan ng hustisya ang kawawang Pinoy at napakadali sa kanila ang magnakaw. Magkaroon sana ito ng agarang resolusyon at makakulong na dapat sila dyan. Pag-isipan itong mabuti ni BBM at isiguro niya na di babaligtad ang ating kapulisan at kasundaluhan para masipa na sila at huwag nang pabalikin pa sa ating pamahalaan. Diba? Sana nga yun talaga dasal eh. Pag nasilaw yan, putangin ng mga yan. Ako. Mary Grace Santos, shout out. Good morning po, Karox. Mabuhay ka. Mabuhay ang ICC at ang mga batas ng International Court. Kaya nanginginig na si Tobats at Bongo. Isama na dapat sila Butiki, Caldero at si Bibi Fiona. Walang hustisya sa Pinas pag dito sila magdemanda. Totoo. Pero mukhang ano na, nabasa ko nakakipanood ko. Mukhang magkakaroon yata ng
warrant of arrest na itong si Inday Sayad dahil doon sa isinampa na grave threat at saka sedition ng National Bureau of Investigation. Oo, tayin-tayin natin. Kaya nga tayo na, pati pato, itong mga walang yan na ito, putang ina mga demonyo, kabron, satanas, mga kampon, PJ po. Tama na pati na rin si Pulong, baste, mga hari-harian, wala namang mga silbi. Puro lang pananakot, puro salita, puro forma. Ano bang nagawa nila para sa bansa? Aber? Kaya dapat talagang masampulan na ang mga yan, kampo ng kadiliman. Totoo yan, 3JC Hope. Kaya tignan natin sa 60. Pag hindi pa na, pero sana wag, putang, hindi titigil itong mga demonyo na to. Taya pato na nga di ba? Shirley J. Zero. Magandang gabi ko, Karo, sa mga ka-warriors. Tama, kulang pa yung kaso niyang si Pulong Dutartado na yan. Pero ang tanong ka, Rox, makakulong naman kaya? Yun ang malaking tanong. Shirley J. Zero ulit. Sana madala na rin lahat sila sa dahig, Karox. Yun nga eh. Hello, Shay. Miss you. Hope all is well. Regards. Shay, Inc. London, UK. Shout out, my friend. Wala eh. Maganda pa kaya si Shay? Hindi ko nakikita na eh. Ganda yun eh. PJ Show po ulit. It's about time. Dapat lang kasuhan yan. Sobrang hari-harian ng Pulong na yan. Kasi alam niyang walang gagalaw sa kanila dahil tigasin sila ng Davao. Kanila ang Davao eh. O, dapat nga yung Davao. Deklarang martial yung putang na yan. Marami pa mga armas dyan, mga Duterte na yan dyan. May private army pa sila dyan. O, ewan ko, babait ito si PBBM eh. Sobrang ewan ko anong bait na ito eh. 3J Show po ulit. Si Rox, ito naman si Bato. Long overdue na nga yan. Dapat nga noon pa nabigyan na ng arrest warrant ng ICC. Siya kasi ang executor ni Digong D at lahat ng mga tokhang nila. Kaya dapat lang namang masama si Bato ang kanyang bossing si Gong D sa dahig. Malapit na yan. 3J Show po ulit. Itong si Kims naman, long overdue na rin ang extradition niya. June 2015 pa pala yan. Request letter na US extradite si Kims. Anong petsa na? Palagi ko talagang andyan na yung arrest warrant, kaya lang, di pa ini-serve. Kasi may inaantay pa kung ano man yun. Timing atas. Yun nga, dapat nangyari na yun. Registration po ulit. Dapat ding maumpisa na yung kaso ni Bongo sa ombudsman para mabawasan mga pasakit sa bansa. Kapag itong si Bato, Bongo, Pulong, nakasuhan na, laking ginhawa siguro ng Pilipinas. Totoo yan. Pastor Julagon, my friend, shout out Brother Elias Isyo. 3J Show ulit. Sana nga si Rox, para masaya naman ang Pasko ng Pinas. Patuloy tayong manalangin na nakahabagan tayo ng Diyos at itong mga kampon ng dilim at madala sa lahat sa dahig. Sana nga. Oy, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Ay nako, sana wag mas... Pero sabi malakas po yung bagyo. Oo. Sana naman sa bagay matibay naman yung bahay. Ang kawawa po, yung mga karamihan na yung sinasabi talagang nasa mga farmers, ganyan, nandun sa mga baryo na yun ang paboritong puntahan ni Pugong Biyahero, yung mga bayo, yun ang mga kawawa eh. Mantakin mo, signal number 5. Ay nako. At buong Pilipinas halos matatamaan mga pre. Ayan. Sana nagustuhan niyo yung vlog mga friend, no? Yan ang anong yan. Mangyayari dyan. Taya pato na. Todo na ho ito. 16, 17, 18 na to. 3 araw na to. Sana walang masaktan. Oo. Sana itong mga miyembro ng kulto ay mag-isip-isip naman kayo. Bibigyan kayo ng pera, sasama kayo,
bilyon ang gagastusin dito. Taya pato na nga eh. O, ang daming tumaya dyan. Lahat itong mga nasasagasaan na ng itong administrasyon na to, ng mga dating bilyon ang gagastusin dito. Malaki ho itong rally na to. Maraming masasaktan. Sana mali ako. Magandang gabi po mga boss. God bless. Klase mga rehil, mga kulto. Tangin na kayo. Ginagamit ninyo yung mga tao. Ginabala ninyo sa mga hindi kayo nahihiya. Pinaniniwalaan kayo. Yung mga naniniwala sa inyo na kayo ay talagang mga makadiyos. Ewan ko ang klaseng katangahan naman na tao. Bagay, hindi lang dito eh. Mas sa ibang bansa eh, no? Tangina kayo. God is everywhere. Kung ano yung mga sinasabi sa inyo ng mga gunggong na yan, na Diyos, 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 yun din ang Diyos namin eh. Kami tunay. Pupuntahin kayo kawawa itong mga to. Sayang yung utak nyo, tangina kayo. Nagagago lang kayo yung mga animal na yan. Sila yumayaman. Oo. Kaya po. Sige na. Magandang gabi po mga boss. Good night.